Isang magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung kapatid sa Panginoon, kapatid na Minister Napoleon Mactal, mula po sa Area 10, lokal po ng Moosomin, Saskatchewan, Canada. Ngayon po ay July 17, 2024. At sana po ay abutan kayo ng recording po ito na nasa mabuti kayong kalagayan at muli biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat sa araw na ito. Ang recording po ito ay nakaukol sa mga kapatiran na sa ibang mga bansa, saan man po tayong panig ng daigdig naroon. Sana po ay patuloy po nating maalala na tayo po mga kapatid ay kabilang sa pamilya ng Diyos, kabilang sa sambahay ng Diyos, sa makatwidbay bagay ang Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. Sa ating pong mga paghahanap buhay, huwag po nating pakakalimutan tayo ay may mga responsibilidad, hindi lamang sa ating pamilya at sa ating sarili, kundi tayo po mga kapatid ay may tungkulin sa harap po ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siya po sa kabila ng ating mga pagsalansang at kahinaan at mga kasalanan ay ginawa po niya ng paraan na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng pagsusugo sa kanyang bugtong na anak. Ang kanyang bugtong na anak nito na kanyang minamahal at nasa kanyang tabi ng pasimula ay kanyang inutusan na bumaba sa lupa, magkatuwang tao, upang siya ay mangaral ng mga salita ng Diyos, magpagaling ng mga karamdaman at mamatay sa krus sa ating mga kasalanan. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig at pagsinta ng Diyos sa atin, sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, na ang kanyang kaisa-isang anak ay kanyang hinayaang mamatay upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa kanya. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang dakilang pag-ibig, ay sinusuklian din naman natin ang pag-ibig na sa atin ay binigay. Kung ating Panginoong Hesus ay binigay ang kanyang buhay, ngayon din naman tayo ay binibigay din natin ang buhay, ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga hindi natin kinakalimutan na tayo ay makipagkatipon sa ating mga kapatid, maging ito ay sa pamamagitan ng online na pagsamba. Tayo ay nakikisama sa pagsamba sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Sapagkat ito ay isang responsibilidad natin, gaya ng nasusulat sa Hebreo 10:25, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi tayo mag-aralan sa isa't isa, lalong-lalo na kung ating namamalas na nalalapit na ang araw. Mahalaga para sa atin na tayo ay manatili na nakadikit at nakaugnay
sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang puno ng ubas. At bilang puno ng ubas, tayo naman ang kanyang mga sanga. At ang mga sanga na tayo ay nakadepende ang buhay sa puno. Sa puno ng ubas, nandiyan ang ugat. Ang ugat na yan ang sumisip-sip ng tubig at ng mga sustansya na kailangan ng katawan. At ang sustansyang yan ay dumadating sa mga sanga sa pamamagitan ng ating pagkakaugnay sa puno ng ubas. Pinananatili natin ang ating kaugnayan sa puno ng ubas sapagkat ang buhay natin ay nakasalalay sa ating koneksyon sa puno ng ubas. Ang sabi sa banal na kasulatan, kung tayo magsisipanatili sa puno ng ubas, ay mananatili rin naman siya sa atin. Subalit bilang sanga, tayo ay kinakailangan na magsipagbunga. Magsipagbunga mga gawa ng kabanalan. Magsipagbunga ng pagsunod. Magsipagbunga ng paggawa. Sapagkat kung tayo bilang mga sanga ay namumunga, tayo ay kanyang lilinisin. Lilinisin tayo ng magsasaka na walang iba kundi ang ating Amang Diyos. Kaya napakahalaga na hindi lamang tama ang ating pagkakilala sa Ama at sa Anak. Hindi lamang tama ang ating kaalaman sa maraming bagay tungkol sa pananampalataya, kundi higit sa lahat ay makita sa atin na tayo ay lagi nang nakikisama sa pagpapalaganap din naman ng banal na kasulatan at ng ebanghelyo ng kapayapaan. Tayong mga nasa ibang bansa ay may isang unique na posisyon sa iglesia. Hindi lahat ng mga nagbalak na mga ibang bansa ay nakakapunta sa ibang bansa. Kung inyo maalala, kung kayo nang nag-a-apply sa pag-alis sa Pilipinas, lagi nating sinasabi, kung loloobin ng Panginoon, gagawin natin ito at yon. Sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Ang ating mga buhay parang singaw na nandiyan ngayon, nakalitaw at ay sandali nawawala. Kaya noon, sinasabi natin lagi kung loloobin ng Panginoon na talagang nakadepende sa Kanya ang ating mga pamumuhay. At isang napakasayang moment sa ating mga buhay nang mabalitaan natin na tayo ay natanggap sa trabaho sa abroad at naayos natin ang ating mga papeles sa immigration at tayo nakapasa sa medical. Nakakuha tayo ng paraan, nakagawa tayo ng paraan upang makabili tayo ng ticket. Nang dumating tayo sa bansang ating mga kinaroroonan, nagkaroon tayo ng mga kakilala. Nakapag-adjust tayo sa pamumuhay saan man bansa tayo naroon. Maging ito sa London, sa Canada, sa US, sa Japan, sa Korea, sa Taiwan, sa Singapore, sa Saudi, sa Australia at kung saan panig pa ng daigdig. Ang mga Pilipino, palagay ko'y matatagpuan mo sa napakaraming bansa sa daigdig na ito. Kaya ang mga nasa ibang bansa ay mayroong unique na posisyon na makatulong hindi lamang sa mga proyekto sa iglesia,
hindi lamang sa mga kapatid na nangangailangan sa Pilipinas, kundi matutulong din tayo sa pangangalaga ng iglesia. Makatutulong tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi man tayo ang nagsasalita, subalit ang ating kontribusyon, ang ating mga donasyon sa iglesia ay maituturing na rin namang kalakip sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, aking inilalapit sa ating lahat ng mga kapatiran na nasa abroad, na sikapin natin na tayo ay patuloy na tumulong sa mga gawain sa iglesia. Ang iglesia ay patuloy na nangangailangan ng pondo. Ang iglesia ay patuloy na nangangailangan ng suportang pananalapi. At kung ito ang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo maglingkod sa Kanya, ito'y gawin natin ng buong puso na may pananampalataya. Subalit, marating ang panahon na baka hindi lamang ito ang paraan upang tayo ay makaganap, makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maaaring kung saan tayong bansa naroon, maaaring magsimula na magkaroon din naman na ibang mga tao na hindi man nating kapamilya ay handang makinig ng mga aral ng iglesia, mga aral na galing sa banal na kasulatan. At kung hindi man tayo magsalita, maaaring mayroong ministro o pastor o elder na gusto nating ipakausap sa mga taong nagnanais din namang makinig ng pangangaral ng iglesia ng Diyos. Kahit na ano ang kanilang lahi, kahit na ano ang kanilang kulay at salita, saan man sila nanggaling, lahat ng tao ay may equal o pantay-pantay na karapatan na maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ay may pagkakataong makaugnay sa tunay na puno ng ubas. At sa paggawa natin ito'y lilinisin tayong lalo ng ating Amang Diyos upang tayo magbunga pang lalo, upang tayo ay lalo pang magbunga ng mga gawang pagsunod, paglingkod sa ating Amang Diyos. Mga gawang kabanalan. Subalit isipin natin na kung tayo di magsisipanatili sa puno ng ubas, kung tayo ay aalisin natin ang ating sarili sa puno ng ubas, alam na natin kung ano ang mangyayari sa sanga na hindi na nakakonek sa puno ng ubas. Ito'y matutuyo, mamamatay, at ihahagis na lang sa apoy. Kaya kung tayo hindi gumagawa, hindi tayo nakikitaan ng mga bunga, aalisin tayo sa sanga. At hindi natin ito gusto. Kundi ang gusto natin, tayong lahat ay makapanatili sa tunay na puno ng ubas upang tayo ay patuloy na magmana ng pagpapala, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Marami ang hindi na nagsisunod sa ating Panginoong Hesus sa panahon nang siya ay nasa lupa nang kanyang sinabi, maliban ng kanin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, di kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya inisip ng mga alagad na nakarinig nito ang salitang ito ay matitigas at hindi namin kayang tanggapin. Paano ngang bibigay niya ang kanyang laman at ang kanyang dugo upang tayo mabuhay? Hindi nila alam nang sinasabi niya ay spiritual at hindi literal na pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Ang mga salitang kanyang sinasalita ay pawang espiritu at bawang buhay. Subalit, ang mga hindi nakatanggap ng kanyang salita ay hindi na nagsisunod sa kanya. Marami ang umalis, tumigil, at nawalan na ng interes na sumunod sa ating Panginoong Hesus. At nang makausap niya kanyang 12 alagad, tinanong niya sila. At ang kanyang tanong, ibig ba ninyong magsialis din naman? Subalit bilang mga lingkod ng Panginoon, ang sabi ni Apostol Pedro na siya namang nararapat na sabihin nating lahat, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Loobin sana ng Panginoon, manatili tayo sa ating mga pananampalataya, manatili tayong matatag at matibay sa pag-asa na nasa atin, manatili tayo sa Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus, manatili tayong sanga ng tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, at patuloy tayong magsikap na mamunga ng kabanalan pagsunod sa mga kalooban ng Diyos upang tayo lalong linisin at lalong magbunga sa ikapupuri ng pangalan ng ating Amang Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Muli po'y bumabati ako ng isang magandang gabi at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumating lahat. Magandang gabi po.